Kung titingnan natin ang development level ng Southeast Asia, medyo nahuhuli pa rin ang Pilipinas kumpara sa Singapore, Malaysia at Thailand. Pero mabilis nang humahabol ang bansa dahil sa sunod-sunod na malalaking infrastructure projects. At isa sa pinakamahalagang proyekto na magtutulak sa pag-angat ng bansa ay ang North-South Commuter Railway. Ang North-South Commuter Railway ay may habang humigit kumulang 147 kilometers mula sa Clark sa Pampanga, dadaan sa Metro Manila at aabot hanggang Calamba sa Laguna. Isang diretso at tuloy-tuloy na biyahe ito na magdurugtong sa Hilaga, gitna at timog ng Luzon. Mayroon itong total na 35 stations na dinadaanan, kabilang ang Clark, Angeles, San Fernando, Malolos, Caloocan, Tutuban, Makati, Alabang, Santa Rosa at Calamba. Ang epekto nito sa ekonomiya ay napakalaki. Una, makakabawas ito ng malaki sa traffic. Ang dating biyahe na tumatagal ng higit 1 oras ay maaaring bumaba sa halos kalahating oras. Mas mabilis ang pasok ng mga empleyado, mas mataas ang productivity, at mas kaunting oras ang nasasayang sa kalsada. Pangalawa, magbubukas ito ng mas maraming negosyo. Sa bawat station, asahan ang pag-usbong ng mga mall, opisina, tirahan at iba pang negosyo. Kapag mabilis ang transportasyon, mas mabilis dumaloy ang investments at mas lumalakas ang loob ng mga foreign investors na pumasok sa bansa. Pangatlo, mas gaganda ang access papunta sa Clark International Airport dahil konektado na ito sa railway. Napakahalaga nito para sa turismo, cargo movement at para sa mga international companies na kailangan ng mabilis at maayos na transport connectivity. Kasabay ng North-South Commuter Railway, may iba pang malalaking railway projects na ginagawa ngayon sa Metro Manila. Nandyan ang unang subway system ng bansa mula Valenzuela hanggang Bicutan. Ang tren mula North Avenue papuntang San Jose del Monte sa Bulacan. Ang extension papuntang Cavite. At ang long-haul railway na papunta naman sa Bicol. Mayroon ding mga proposed lines papuntang Silangan at kanlurang bahagi ng Metro Manila. Kapag natapos ang lahat ng mga proyektong ito, magkakaroon ang Pilipinas ng isang kumpleto at magkakabit-kabit na railway network mula north hanggang south at mula east hanggang west para itong malaking turbocharger sa ekonomiya ng bansa. Mas mabilis ang galaw ng tao, mas mabilis ang transportasyon ng produkto at mas nagiging kaakit-akit ang Pilipinas para sa mga foreign investors. At kung tuloy-tuloy ang ganitong klase ng development, may malaking posibilidad na umangat ang Pilipinas at mas lumapit sa development level ng mga karatig bansa sa Southeast Asia sa mga darating na taon. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa iba pang videos tungkol sa Philippine infrastructure.